Hapon po sa ating lahat. At mula po sa Garisable Baptist Church Talisay, kami po ay bumabati, Pastor, ng happy birthday. Ang ilan po dun ay, wag na daw akong tumuloy. Pero sabi ko nga ay hindi pwede kasi special day celebration ng Pastor Eloy. Kaya kahit umuulan, sige tuloy lang. Ano po? So, ganun ka-special sa akin si Pastor Eloy. Ano po, at nga po, lagi talaga yan. Once na talagang kay Pastor Eloy, ay handa po akong sundin po ang mga sinasabi ni Pastor Eloy. Ano po? At yun, mapaiyak pa. Ano po? Okay. So, ako po yung huling member na nabaptize po sa looban. Ano po? At kasama din ako sa pag-iigib ng mababaptize, naibabaptize. Kasi ganun, di ba, doon sa loob, mag-iigib ka ng pambaptize mo. So, yun, nakaigib din ako doon, nakapagbalagwit din ako po. Ano po? So, without further ado, yun, So, buksan natin po sa ating Biblia in the book of Galatians chapter 6 and verse number 6. Okay, yan. In the book of Galatians chapter 6 and verse number 6. Yan. Pagpaumanin niyo po English ang aking Bible. Hindi ako masyadong sanay po sa Tagalog. Okay, so the Bible says here in verse number 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Sabi po dito, wag nating kalilimutan yung nagpapagal sa atin na nagtuturo ng salita ng Diyos. Yan. Dapat ang tinuturuan ng aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay. At it talks about sa ating pastor. Tama po ba? Bilang siya yung nagpapagal sa atin upang mapakain tayo ng salita ng Diyos and every time we come unto His house. Ano po? So, before we continue, tayo po ay manalangin muna. Let us bow our heads and close our eyes. And let us pray. Father God, again this afternoon, we thank you, Panginoon, even though the weather situation, Panginoon, is not really good. But we thank you, Panginoon, continuously na kami po ay hinayaan ninyo na makarating po, O Diyos, na kami po ay makapagdiwang ng pakikisa sa kasiyahan na pagdiriwang po ng birthday ng aming pong mahal na pastor. At patuloy nga, Panginoon Diyos, kayo po ang gumawa sa aming mga buhay. Patuloy nawa, O Diyos, kami ay lumalim pa sa pagkaunawa patungkol sa iyo at pagpapadama ng aming pag-ibig po sa aming pastor. At sa pangangaral na, O Diyos, na ito, kayo po ang magpala at patuloy na bigyan kami ng kaunawaan, Panginoon Diyos, sa mga bagay na aming pong maririnig. Ito, Panginoon, ay gamitin mong instrumento upang kami po ay patuloy po na magpuri pa, O Diyos, sa iyo. Ikaw nga po ang mapasalamatan lagit maitaas, patawad sa marami naming pagkukulat at pagkakasala, itinataas, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Okay. Malinaw po ito na ito ay tinuturo sa mga ligtas. Kasi sabi dito sa verse number 1, brethren, if a man be overtaken in a fault, kumbaga, brethren, sa mga kapatid. So, Apostle Paul is talking to the brethren in, sabi nga natin, in Galatia. Ano po? Na kung saan ay magkaroon ng tinatawag tayo na right attitude. Ano po? Kung babasahin nyo po yan, it talks about the right attitude of a believer dito po sa Galatia. Sabi nga po dito, yung nandoon na let us carry the burden of others sa verse number 1 and 2. Gayon din po in verse number 3 and 5, be fully responsible of what we are doing, sa lahat ng ating gagawin,
very responsible tayo. Sabi ay na kung saan po ay wag natin laging ituturo ang ating kapalpakan, ang ating pagparusa, wag nating ituturo sa iba. Ano po? Ngayon, pagdating po dito sa verse number 6 na ito, mapapansin natin as one of the right attitude of a believer ay naandiyan na kinakailangan na suportahan natin ang tao na kung saan ay nagpapagal sa atin. Pagdating po sa salita ng Diyos, nakukuha niyo po ba? The right attitude. So that is part of a right attitude if we support the man of God na ginagamit sa atin. Amen? So naandiyan po yan. Kaya nga sabi din po sa verse number 7, ay huwag tayong padaya sapagkat ang Diyos ay hindi napapabiro. Because sometimes we are being deceived ng mga sarili natin, ng sarili nating mga conclusion, or whatever na naririnig natin. Pero isang pagpapakita na mayroon kang isang magandang attitude if you do have a good relationship to your pastor. Ano po? So, hindi magandang ugali mo kapag hindi maganda ang pakikitungo mo sa pastor. Kahit ikaw ay nagbabasa, nananalangin, sumisimba, but your attitude is not good, and sabi nga, your attitude is not good toward to our pastor, so hindi pa rin po maganda ang isang bagay na yan. Kaya, isa din po sa talagang ating pagbubutihan, ating pagsusumikapan, ay kung saan ay magkaroon po tayo ng isang magandang patotoo po sa harapan din ng ating pong pastor. Hindi natin po sinasamba ang pastor. Ano po? Ulitin ko po, hindi po natin sinasamba ang pastor, pero mapapansin natin dyan sa flow ng discussion, having the right attitude, ay dapat may magandang pakikitungo sa ating pong pastor. Sa verse number 5 again, ang bawat isa, sabi nga dito, ay mananagot ayon sa pagkakaalam niya ng mga bagay ng katotohanan. Kaya nga, ang pagbibigay ni Paul sa mga taga-Galacia na huwag nilang kalilimutan ang ginagamit ng Panginoon na magpaalala ng kaniyang mga salita. Huwag natin pong kalilimutan. Ano po? Itong mga ganitong bagay, ang pagsa-celebrate, ito po ay pagpapakita natin that we have a good response or a right response to the servant of God. Ano po? Pagpapakita po natin ito na meron tayong magandang, sabi nga po dito, nandun po a right response natin to the servant of God. Pinapangalagaan natin at ginagamit ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya maganda po yan, and every time may occasion patungkol sa pastor, maganda ang isang tunay na Kristiyano na merong isang magandang pag-uugali, nandun po yan, lagi po yung sumusuporta. Hindi po kinakailangan ay malaki ang suporta, at least ikaw lagi ay kaisa at kasama. Amen? Kasi kung papansinin po natin, restart this chapter 6 na ito, syempre, yung chapter 5. Ano po? May sinundan yan. Ang chapter 6, naging chapter 6, kasi merong chapter 5. Tama po ba? Oo, napakalalim po nun. Huwag nyo na pong papakahalukayin po yun. Ano po? So, nandito po, kung ating papansinin, sa chapter 5 na ito, ang verse number 22 at 23, ano po bang makikita natin doon? That is the fruit of the Holy Spirit. At kadungdung po yan, chapter 6 na yan, yung mga pauna po na yan. Talagang ibig sabihin, kapag ikaw ay may Holy Spirit, makikita din sa iyo yung bunga na may pagpapahalaga at sumusuporta sa iyong pastor. Amen? Amen po ba? Akala ko wala po ditong naniniwala. Ano po? So, napakaganda po yan na tayo po'y nangangalaga sa ginagamit po ng Panginoon sa pagkaunawa po ng salita. Because most of us, nagumpisa po sa pagtuturo ng ating Pastor Eloy. Tama po ba? The ministry, sa akin po mismo. Ano po, bagamat ang ginamit sa akin ay ang Kuya Owen, na nag-invite po sa akin dito, pero ang ginamit po sa akin para makaunawa din ay walang iba po ang ating pastor.
Sa bawat isa sa atin, kung may ginamit man sa inyong mga manggagawa o mga kapatiran, pero kung babalikan natin, lahat ay halos nagmula kay Pastor Eloy. Amen? Kaya dapat po nating pahalagahan. Ano po? Kaya ang tinuturo dito, ang madaling makakaunawa dito ay mga ligtas na sinasabi po dito sa 6 verse number 1 na ito, mga kapatid. Ibig sabihin, pertaining to the brethren, yung mga ligtas. Ngayon, sabi nga dito, ay nandito po na, sabi nga ito, ang pagsuporta natin sa isang lingkod ng Panginoon na ginagamit upang magturo ng salita ng Diyos, ito'y response natin to the sabi nga po natin dito, response natin yan sa scriptures. Ano po? Response. Kasi sabi po ng verse number 5, For every man shall bear his own burden. Magdalahan ng bawat isa at huwag kakalimutan. So ibig sabihin, pinapaalalahanan tayo, reminders to every one of us na huwag natin kakalimutan. Ano po? So response natin, right response to the scriptures. Right response to the Spirit of God, and right response to the servant of God. Ngayon, pagdating po sa ating title, we do have the title of support those who teach the word. Ano po? Support to those who teach the word. Sabi nga natin ito, it is a right response natin to the scripture as the Bible says, na sinasabi po diyan, alalahanin lagi natin, huwag natin kakalimutan. Ngayon, ito'y bunga ng Holy Spirit pa rin po na makikita natin. Itemize lamang po yung sa 5 diyan. Verse number 22 na yan at 23. Pero ang discussion pa rin po yan, may konektado pa rin po yan sa Holy Spirit. Yan, diyan po yan. Ano po? At sabi nga po natin, nandun, right response to the servant of God. Ngayon, we will discuss about how to support those who teach the word. Ano po? Paano ba natin tayo po ay susuporta pagdating po sa nagtuturo ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi alam nyo po, napakalaki ng naging ginawa ni Pastor Eloy sa aking buhay. Sa inyo rin po ba? Oo. Kaya sabi ko nga, to the point na ako'y palisin ni Pastor Eloy sa Talisay, I will obey him. Pero alam ko namang hindi gagawin yun ni Pastor. Ano po? But to the point. Kasi ganun ko nire-respeto ang Diyos sa buhay ni Pastor Eloy. Opo. Kaya nga sabi ko nga po, nung ako ay naaririto pa, talagang ang pinakapangunahin ko na layunin ay suportahan ang pangangailangan ng pastor. Opo, kung bakit nagkaroon ng tinatawag tayo ng mga PhilHealth, SSS, ang pastor, yang sa mga kabaong na yan. Ano po? Oo, yan ay malaking bagay na hindi naaalalahanin ng ating pastor. Amen? Because that would be the right response, yamang napapakinggan natin at naririnig natin, nababasa natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So sabi po again in verse number 5 and 6 ng chapter 6, For every man shall bear his own burden. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. So atin po dito, bagamat ito'y pinapaalala nga po ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia, sa atin po naman, pag sinabi nating support, it must be sustained. Ano po? Ang pagsuporta, ito po ay ang sabi nga natin, sustain o pagpapanatili. Ano po? Pagpapanatili sa buhay ng bawat isa sa atin na lagi nating kasama, na maramdaman ng lingkod ng Panginoon na lagi tayong kasama at lagi tayong kasangga sa lahat ng bagay. Ano po? Yan po pag sinasabi nating sustain. Under po siya the definition of what we call to support. Dahil sabi po ng talata, lagi nating alalahanin, wag nating kakalimutan. So that means we need to support Him. At by means of support, the definition of support, one is
sustain. Yung tayo po ay mananatiling kasama niya. Amen? Iyan. So ikaw ay maayos ang response mo to the Scripture, maayos ang response mo to the Spirit of God, to the servant of God, kapag lagi kanyang kasama at kaisa. Oo. Pag ikaw ay naiiba sa naisin ng pastor, diyan magkakaroon ng problema. You are not aligning to the, sabi nga dito, sa sinasabi ng salita ng Diyos. Paano ba kung halimbawa ay parang mali ang sinasabi ni pastor? Alam niyo po, may mga ganyan na nag-aakusa din sa akin. Because, alam niyo, sabi nga, may naipasa din ako na ang pastor talaga is weird. Napaka-weird. Hindi agad yan maiintindihan ng mga membro. Ano po, sa bawat isa sa atin, sometimes ang ating pastor ay may mga decision na hindi natin maintindihan. Ano po, hindi natin maintindihan. Pero alam nyo po, ang nakikita ko sa isang pastor, sobrang pinapahalagahan ang gawain ng Panginoon. Oh. Na minsan sa mga membro, hindi nila maintindihan kung bakit. Kasi hindi nila makita, masaklaw ng kanilang kaisipan ang gawain po ng tinatawag natin na church. Oo. Ang tinatawag po na church, hindi maintindihan, hindi masaklaw. Pero ang isang pastor, lahat ay sako po, sabi ko nga po, nung ako ay naging pastor, ay napakapalad ng isang pagiging worker. Napakadali ng trabaho ng pagiging worker. Ay, yung iba yung reklamo na, anak ko, lagi ang inutusan ni pastor, laging binulyawan. Sasabihin ko sa iyo, pag ikaw ay naging pastor, ay awang ko laang sa iyo. Oo. Ay, sasabihin ko po, ay sobra. At yan ay talagang biyaya lang ng Panginoon, na kung talagang ikaw ay hindi tinawag ng Panginoon, pagiging pastor, sasabihin ko, aayawan at aayawan ninyo. Hindi makita ng bawat isa sa atin. So what we need to do to have a good response to the Scripture and to the Spirit of God, manatili tayong kasama at kasangga. Even though we don't understand it yet, tayo lamang po'y sumama at tayo lamang po'y maging kaisa. Amen? Amen po. Sa bawat plano na ibinibigay ng Panginoon, sa nagpapagal ng salita ng Diyos. Sapagkat alam naman natin po ang katotohanan, hindi naman ang Panginoon ay magiging bago. Sabi, bakit ganito ganito ang plano ng pastor? O bakit nagkaroon ng tinatawag na basketball ministry na yan? Di ba? Kung walang basketball ministry, di si Jowa sana, hindi pa naririto. Di ba? O through the basketball ministry, naandi yan. Man? Oo, at ako'y natutuwa din na merong pagnanais sa salita ng Diyos. So may bunga. Man? Kaya inyo pong samahan. Hindi po yan basta naging plano lang o ginusto ng pastor. Yan ay inilagay po sa puso ng Panginoon. Ano po? Nilagay ng Panginoon sa puso ng pastor. Sabi ko nga po sa inyo, kung hindi nyo po naiintindihan pa, itanong nyo lang. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Right med po yun. Ano po? Yan. Alam po ninyo na malaki po ang naibibigay na gana sa paglilingkod kapag mayroong laging kasangga at kasama ang ating pastor. Opo. Sa akin mismo, kaya ako nasasabi ito, if there's someone who appreciate yung preaching, yung teaching, yung mga paalala, yung magsasabi, Pastor, salamat po at ako po ay na-bless sa inyong sinabi. O, Pastor, basta kayo po ay magpatuloy o i-chat ninyo, ay nakakataba po ng puso. Na para bang yung pinagpapagalan o kahit na merong mga tao na ayaw maniwala is because may nakikitang kasangga at kasama na sumusuporta, nakaka-encourage po na lalong lumaban sa hamon ng buhay. Opo, kung kayo po ay nahihirapan sa pagiging isang membro, ay lalo po ang pagiging pastor. Oo, lalo po yan. Laging sinasabi nga ng iba,
hanggat hindi mo nararanasan, ay hindi mo masasabi ang tunay na katotohanan. Di ba? Kaya ako nasasabi yan. Ano po? Malaking encouragement sa akin kapag may mga kasamahan tayo na nagsasabi, "Oh, Pastor, salamat po sa inyong preaching. Oh, Pastor, ito po, may dala po ako, Pastor, sa inyo. Yan po'y pasasalamat." Hindi po kami, sabi nga doon, dahil may ibinibigay kayo, kundi nararamdaman namin na meron kaming kasangga at kasama. Tama po ba, Pastor? Hindi po sa laki ng ibinibigay, kundi yung pagsuporta natin na tayo'y nananatili, umangat man o bumagsak, still we are in the side of Pastor. Amen? Sana maging ganun ang lahat sa atin. Amen? Opo, ups and down. Sa hirap man, sama-sama tayo po na magbuhat para sa ating pastor. Amen? Amen po. Sabi nga pa po dito, someone, yan, na mayroong mag-appreciate ng gawa, verbally man yan, o maging chat, magpasalamat, ay malaki pong naibibigay na hamon. Dahil sabi nga, syempre yung magpapasalamat diyan, di yung mga taon na talagang sumusuporta. Pero yung nagkikriticize diyan, ibig sabihin, hindi yung kasangga. Ano po? At kapag kayo po ay may naririnig na ganyan, huwag nyo nang entertain. Sasabihin ko po sa inyo, you are not in the will of God. Walang inilalagay, ano yun, parang gagawa ang Diyos na ilalaban sa Kanya, sa gusto niya. Eh, the Holy Spirit, bunga ng Holy Spirit yan, tama po ba? Ang good attitude, kasama dun sabi, alalahanin mo lagi. Diba? So, kapag meron po kayong maririnig, ka-married, ka-YS, ka-young people, huwag niyo pong entertain. Yung mga ganyang bagay. Kayo po ay masasala pagdating po sa salita ng Diyos. Pagdating sa pagpapaunlad sa gawain ng Panginoon, magit tayong kasangga, magit tayong kasama, ipadama natin, ipakita lagi natin na tayo po ay nasa tabi lamang ng ating pastor. Amen? Amen po. That would be a good support to those who teach us the Word of God. Pagdating sa pagsuporta sa mga nangangailangan, even though marami na tayong commitment, gilang. Again, it is not about on how big ang ibigay natin at commit natin. Ano po? Hindi po ito sa laki. Ano po? Hindi ito sa laki ng pagbibigay mo. Yung pagsama mo at pagsuporta mo at pagkilala mo na galing ang pastor sa puso ng Panginoon. Amen? Let us sustain that, a good support. Again, ano po pag sinabi nating support? Nandun yung sustain. Ang sustain, nananatili ka nakasama at kasangga ng pastor. Pagdating sa pangangaral ng salita at paghayo, ano po, kasama din po tayo lagi diyan. Ano po, kasama tayo lagi diyan. Kaya sa mga worker, laging humayo, sige lang, tuloy lang. Napakapalad pa nga ngayon, napakabait ng pastor sa paghayo ng ganyan. Tama ba? Oo. Nung kami, panahon namin, pag dumating alas 9 at naandyan ka pa, ay may bulyaw ka. Sasabihin, bakit nandito ka pa? Di ba? Alas 9. Talagang nung time namin, alas 6 pa lang. Alis na kami dito. Ano po? Para sa pagtuturo, dadating, gabi na. Kung saan abutan ng tanghalian, may dala na. Napagkain, doon na. Naglalakad. Nalalakad din namin yan. Sumula yan San Marcelino hanggang dito sa pangangaral. Hanggang sa Bukal. Hanggang sa, ano pa ngayon doon? Bakaw. Nalalakad yan. Sinong kasama ka dati? Ay. Okay. Hindi po yun. Dahil yun ay pagpapakita that we support the men of God. Sumusuporta po tayo doon. Kaya sabi ko nga po,
Kapag sinabi ng lingkod ng Panginoon, dahil hindi naman yan sasabihin ng lingkod ng Panginoon, kung hindi yan, sabi nga natin, kung hindi yan tama ayon sa kasulatan. Tama po ba? May tinuro po ba sa atin dito? O may inuutos po ba sa atin na taliwas pagdating sa Bible? Meron po ang inuutos sa inyo? Young people, married, YS, meron po bang itinuro sa inyo ang pastor na labas pagdating sa salita ng Diyos? Wala. Again, before na yan po ay mailabas sa kanyang bibig, inilagay na po ng Panginoon sa kanyang puso. So we, by means of support, sasamahan ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. At sana, lahat ng naririto, laging kasama at kasangga ng ating pong pastor. Amen po ba? Parang mahina, yung iba ata ayaw. Ano? Okay. Yan nga po, dahil ang lahat ng mga bagay, alam po natin yan na may pahintulot yan ng Panginoon na mangyari. Walang bagay na nangyari na walang pahintulot ang Diyos. Tama po ba? Alam natin yan because everything is under the control of God. Amen? Opo. Lalo na pagaling sa salita ng ating pastor, meron po yan na bigay ang Diyos because we know that God is always in control and He is aware for every decision ng atin pong pastor. Hindi mo naintindihan, alam yan ng Panginoon. Amen? Yun na lang lagi pong isipin natin. Before we complain, obey first. And always remember, alam yan ng Panginoon. Kung mali man yan, bahala ang Panginoon na magsulit. Bahala si pastor magsulit sa Panginoon. Ano po? Pero ang sa atin, ang response natin, yamang sinasabi ng salita ng Diyos at merong banal na espiritu, what we need to do is to sustain our good relationship to our pastor. Amen? Okay po. So sabi po diyan, to sustain. Ngayon, ang verse number 9 and 10 ng chapter 6. And let us not be weary and well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Sabi nga natin dito, it's about the right attitude, yung magagandang pag-uugali. Pero, ang sinimulan niyan, ni 9, ay sabi sa verse number 6, alalahanin niyo ang inyong pastor. Yung nagpapagal ng salita ng Diyos, aalalahanin. At ang sabi diyan ay, ano nga, ang sabi ng verse 9? And let us not be weary. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Para kanino? Para saan? Ay ano ba yung pinanggalingan at sinimulan na takbo ng istorya? So sabi dito, tayo ay, sabi nga, katulong po dito, hindi po tayo titigil sa pagpapalakas para sa atin pong pastor. Dahil sabi nga po ng verse number 6, always alalahanin natin ang atin pong pastor. So by means of, sabi nga natin dito, na naandun po ang support is to sustain, at the same time, we need to strengthen him. Ang pagpapalakas po sa ating pong pastor. Ang isang pastor po, hindi porket pastor ay lagi pong malakas. Oo. Hindi porket po manggagawa is a supernatural being. At yun ang wag natin pong ilagay sa utak ng bawat isa sa atin. Ang pastor po ay pare-parehas lang din po katulad ng membro. Amen? Don't think that the pastor is a superman na kaya niyang gawin ang lahat. No. Napakalayo po sa iniisip po ng iba. Ano po? Ang pastor is also vulnerable. Ang pastor ay nanghihina din. Nanghihina din po yan. Kailangan din lagi po niyan na meron pong sumusuporta
kailangan din po niyan na meron pong nandiyan na nagpapalakas din sa ating pong pastor. Kung bakit po ang gusto ng ating pastor, merong makatendanta sa fellowship, sa prayer and fasting. Kasi malaking pakinabang po sa amin para kami po ay mapalakas and every day. Dahil ang battle po, sabi nga, ang church ministry is not an easy job. It is not an easy job. Opo. Hindi isang madaling gawain po ang magpatakbo ng church. Kayo nga sa mga magulang, di ka? Ang mga anak ninyo, hindi nyo kayang supilin lahat. Partida pa yon, iisang dugo, iisang laman na pinagmulan, hindi naman siguro putok sa buho yung isa. Di ka? Di ba? Pero iba-iba ang ugali. Right? Iba-iba ang ugali na kailangan mong pakitunguhan ang lahat. Just imagine nyo po ang pastor. Ilan na po ba ang attendance dito? 200. Lagay natin nasa 200. Iba't ibang tao. Iba't ibang personality. Man? Just imagine of that. Na minsan pag yan ay nagpapahayag ng pangangaral, ang mangyayari diyan, yung iba pinagpapala, yung iba naman ang isipin na may personal. Ganyan pambihira, pastor. Ano? Merong yung iba, nagpapasalamat, pastor, salamat po, ako'y blessed na blessed. Yung isa naman iisipin, si pastor, ako'y pinapatamaan. Pag hindi ka naman napakamot. Oo. Sabi ko po sa inyo, may mga ganyang bagay at yan ay likas at natural na nangyayari. Ano po? At sabi ko nga po, minsan ang pastor talaga, ano kang gagawin namin? Ano po? Ay doon sa atin doon, nasa 60, 70 average, ay dito nasa 200. Just imagine of that. Ano po? Hindi po madali. Ang kailangan po ng pastor, merong pong magpapalakas din sa kanya. Alam niyo po yung ganitong bagay that we appreciate his birthday or any occasion na may kinalaman sa ating pastor, isang malaking bagay po na nakatutulong para sa kanya. Amen? Opo. Sabi ko nga po, hindi po ito kinakailangan lagi ng mga malalaki. Ang kinakailangan po dito, tayo'y kasama sa pagpapalakas sa ating pastor. Kasi pag nanghina ang ating pastor, tayo din po magiging affected. Tama po ba? Oo. Sa halip na para sa lahat, ang mapapapunta sa iyo na lamang. Ikaw na lang lagi ang tatamaan. Oo. Sa atong bagay natin po papalakasin ang ating pastor. Kasi sabi dito, and let us not be weary and well-doing. For in due season we shall reap. If we faint not, kapag hindi tayo tumigil, ay naandun po na mag-aani tayo ng biyaya din. As we have therefore opportunity, kung meron ka laging pagkakataon na ikaw ay tumulong, sumuporta, makisama, kasangga ng pastor, gawin mo. It is a privilege. Man. It is a privilege na gamitin ka ng Panginoon para sa kanyang lingkod. So, nandun po maraming bagay. Like for example, in the physical health condition. Ano bang mga iniisip natin patungkol sa kalusugan ng ating pastor? There's someone thinking ba, o kumusta na ba ang kanyang dental? Kumusta na ba ang kanyang, sabi nga, ang kanyang heart? Kumusta na ba ang kanyang spinal? Is there someone who is thinking? Meron po bang nag-iisip ng ganyan? That is part in supporting our pastor. Ano po? Ito'y nagpapalakas din po sa kanya, not only spiritual. Ano po? Dahil pag mahina ang katawan,
At sabi nga po natin, may sakit ang katawan kahit gusto ng spirit ng pastor, hindi makakagawa. Tama po ba? Oo. Kaya tayo bilang isang membro, mga kapatid, sa pananampalataya na sinasabi ng verse number 1, by means of remembering our pastor and supporting our pastor, we do have the care. Man? We do have the care. Yung meron malang mapa-check up natin. When it comes to his dental, magkano lang ba ang pa-dental? Ang pagpapalinis. And sa isa, parang 1,000 lang ata, okay na yun sa isang taon. Tama po ba? Hindi naman yan monthly. Amen? Does anyone who is thinking about that? Pero malaking bagay yan. Tama po ba? Malaking bagay yan. Teka? Dapat tayo ay may concern sa ganyang bagay. May care tayo. Pagdating po, intellectual. Yan, biyaya po na mayroong mga nagbibigay ng books sa ating pastor. Ano po? Biyaya po yan o anything that will help him to improve when it comes to intellect. Mga babasahin, ano po, patungkol po sa maraming bagay. Alam niyo po kasi ang isang pastor ay kinakailangan talaga must have at least a basic knowledge and everything. Ganyan. Hanggat maaari, at least may basic knowledge in regards to everything. Kung ikaw ay magaling sa isang bagay, bigyan mo ng babasahin ng pastor o tulungan mo na maintindihan ang bagay na ito. Kasi ang isang pastor, dapat siya may alam din sa when it comes to, sabi nga, sa medicine, when it comes to law, when it comes to social. Hindi lang po laging spiritual. Man? Isipin din natin po kung paano, sapagkat malaking bagay in this interpersonal relationship, ang ganong bagay, na mayroon siyang alam, at least basic knowledge. Amen? Opo. Malaking bagay po yun. Ito'y malaking bagay na makatutulong din po sa atin. Hindi po natin ipinapasa kay pastor yung ibang mga responsibilidad o mga gawain, pero iba ang may alam. Tama po ba? Iba lagi po ang may alam. At sa pakikipag-usap po yan, alam natin ang ating pastor, kinikilala ng mga politician dito. Man? At least sana, meron tumutulong sa atin dito kung paano sana nagkakaroon ng kaalaman ang pastor natin ng mga basic law. Man? Para pag nakipag-usap dito, ay hindi yung, ay ano kang sinasabi nila? Di ka? Ay ano yung, ano kang pastor ito? Wala man lang kaalam-alam sa ganitong bagay. Man? It's still our pagpapakita natin ng support. Pagpapalakas sa kanya, not only na physical. Ganon din intellectual. At also, by means of spiritual. Don't forget to pray for our pastor. Amen? Don't forget to pray our pastor. Hello? Kasi alam nyo po, sa akin, I know to myself, I survive because there is someone who is praying for me. At alam ko ganon din kay pastor. Alam ko din na ganon si pastor. Kung bakit si pastor ay nananatili pa sa gawain, dahil maraming nananalangin. Amen? Lahat po ba dito ay nananalangin? Kalimutan nyo na po ang lahat. Huwag nyo lang kalimutan ang inyong pastor. Kapag ang pastor natin po ay bumagsak at nawala, damay-damay tayong lahat. Is that right? Amen po. Makalimutan nyo na ang ibang mga member, pero do not forget your pastor. It's a way of strengthening him in a physical, intellectual, spiritual, and social, by building him a good rapport. By building him a good rapport.
to your family. It's very important to give a good rapport to your family. Ay, baka naman po pagdating sa inyong pamilya, sa tahanan niyo hapagkainan, ay si pastor po ang nagiging laman ng inyong lamesa. O, buti sana kung naandun yung pagpapatibay, pagpapalakas sa pastor. Pero sabi ko nga po, kung kayo ay may narinig na hindi maganda, talk to him, not to other member. Not to other member. You will only create a division. At ang nagdi-divide laang po, walang iba yan kundi ang dyablo. Tama po ba? Pag may hindi kayo naiintindihan, talk to pastor. Sa pulpito laan naman matapang si pastor. Sasabihin ko po sa inyo, sa mga bago, sa pulpito lang yan. Opo, pero pag kinausap mo na yung personal, naku po, kahit anong usapan ninyo, sasabihin ko sa inyo, kung ano-anong maririnig mo yan kay pastor, masarap pong kasama si pastor. At yan po ang inyong tandaan at dapat inyong makita. Masarap kasama si pastor. Isang kaibigan, isang ama, isang pastor na kay Pastor Eloy po. Amen? Sa halip na sabihin nyo po, kasi ang mga member, kasi pansin ko din po sa church, ganito minsan may hindi sila maintindihan. Uy, ano ganito si pastor? Bakit ganito? Ay, yung isa din naman, hindi rin naman maintindihan. Oo nga, bakit naman nga? Ayun. Umpisa na yan. Hindi, that's the reality na nangyayari inside the church. And I saw it. Nakikita ko po, ganyan ang mga member, ilan. At sana wag tayo mapabilang dun sa ilan. Kundi tayo ay makita natin na isang ginagamit ng Diyos ang ating pong pastor. And so shall let us build him a good rapport to our family, to our neighbors, and to everyone whom we met. Sa lahat ng taong nakakasalamuhan natin. Ano po? Hindi naman yung baka pag may nakita ka, talagang bukas usap mo agad si pastor. Hindi po. Dapat handa nating ipagmalaki at kaya natin ipagmalaki ang pastor natin. Amen? Kaya nyo po ba ipagmalaki ang pastor natin? Amen. Opo, and every time na may nakakaroon, hindi ko po ikinakahiya na ang aking pong pastor ay si Pastor Eloy. Oo. Kahit po alam natin yung mga nangyayari diyan, na mga sinasabi niya, I still stand and support my pastor. Opo. At kaya ko pong ipaglaban ng ating pong pastor. Sana ang bawat isa sa atin ganun din. It is showing by our support to our pastor. Let us help him to strengthen sa mga bagay na ito. Dahil tayo din naman nga po ang makikinabang. Sabi ko nga po, tayo din ang makikinabang. Ano po? Tayo din po ang makikinabang kapag patuloy po ang ating pastor. If our pastor is always in good health and good condition, andun lagi po siya na makakasama natin para makapagturo at mapangaralan tayo ng salita ng Diyos. Andiyan. Pero pag si pastor ay nagkasakit, hindi po yan makakapwesto dito. Tama po ba? Hindi yan makakapagturo. Pag sumakit ang ngipin yan, hindi yan makakapagturo. Yeah? Pero kung nandun tayo, sumusuporta lagi sa ating pastor, ating sinasamahan, ating pinapalakas, matagal nating makakasama ang ating pastor. Amen? Amen. Gusto niyo po ba makasama matagal ang pastor? Oo. Suportahan natin. Palakasin natin. Build him. Ano po? Let us build a good relationship to our pastor. Yan po. Atin lagi na, sabi nga po natin dito, tulungan po ang ating pastor, hindi lang yung pangkasalukuyan, kundi yung kanyang panghinaharap. Sabi ko nga po, when I was a worker,
Ang gusto ko lang talaga po ay tagasunod o tagapagsilbi ni Pastor. Yan lang ang pangarap ko nun. At yan ay alam din ng mga kapwa ko manggagawa. Ang gusto ko lamang po ay ayusin, is-settled ang mga manggagawa. Is-settled, especially ang pastor. And still, I'm looking ahead na merong gawin ang church talaga para after 10 years, meron ng lupa talaga at bahay ang ating pastor. Oo. Hope so. Na ganun. Amen po ba? Kaya po ba? Oo. Ito'y suggestion ko lang, if okay lang kay pastor, kung at least magkaroon tayo ng weekly talaga, kung giving ng church, allotted talaga, ito yung para sa lupa ni pastor. Alam niyo po, malaking maiipon yan in 1 year. And after 10 years, meron po yung pangbili. Amen po ba? Oo. I know it is always a burden sa isang pastor, lalo na't may pamilya. Ako nag-iisip ng ganong bagay eh. What more pa kaya? Ang pastor natin may asawa at anak. Iniisip niyan, paano pag ako'y nawala sa ministry? How about ang kanyang asawa at ang kanyang anak? Saan pupulutin? Iniisip niyo po ba yun? Naisip po ba natin yun? Ha? Siyempre, pag may bagong pastor, ay alam nga naman dun pa sa bahay ng pastor si madam. Tama po ba? Nakikita po ba natin yun? Don't only think yung pangkasalukuyan, yung pangbukas, kundi yung pangmatagalan. That is what, yun yung pag-iisip na pagpapakita ng pagsuporta, pagsama, pagdamay, at pagpapalakas sa ating pastor. Amen? Kasama po ba tayo? Kaya nga natin in-establish kanina, halos lahat tayo and majority na naririto ay bunga ng pagpapagal ni Pastor Eloy. Kung bakit tayo ay nananatili, ay bunga ng pagpapagal ni Pastor Eloy. Amen? Oo. Sabi ko nga po, yung mga nauna dito, talagang they really appreciate. Tama mo ba? Yung paglipat dito, yung meron dito, ay, sasabihin ko po sa inyo, napakalaking pagkakaiba. Oo, talagang pagpunta ko doon, unang dating ko doon sa church, baka ako isasalvage ni Kuya Uwel. Oo, yan agad ang naisip ko habang nasa sakyan. Abay, bakit nga na ito'y bunkwan pa eh? Ang layo. Tapos gubat pa. Diba? Tapos pagdating doon, may poste pa sa gitna. Diba? Oo. May aso palagi doon sa loob. Diba? Nandiyan. Pagdating sa likod, napakalaking biyaya. Pagdating ko nga nung una doon sa looban, sabi ko, ano gang pagkain ng mga ito? Oo. Bakit gaganito ang pagkain ng mga ito? Yan ang isip ko doon. Hindi ko lang sinasabi sa kanila. Pero ako'y, para ako'y sagwang-sagwa sa pagkain nila during that time. Yung style nila sa likod doon, malaking iba. Diba? Napakalaking biyaya. Sa lahat ng nakarating doon sa looban, yung mga naan doon from 10 years, tama po ba? 10 years na tayo dito, ano po? 11 years na. Oo. Kasi that was the time, nagi akong worker dito, nung lumipat dito. That was December, Mag-11 nga, this coming December. Oo. Kasi paglipat ko dito, yun yung ako'y naging full-time worker. That was December 16. 2 days ahead ng kasal ni na Pastor Eloy. Dito ginanap ang unang prayer meeting noon, nung December na yon. Ano po? Yun. Wala pang bintana, wala pa ito, rap pa ang semento. Ang gawa lang namin dito po ay naglalatag kami landa ng karton, tapos dito na kami natutulog. Yung aming mga damit, nandito dati, dito ay kasilyas pa. Ano po? Ayun. Tapos nung ginawa na, nilipat doon, gumawa lang ng kubo doon, di ba? Nakalagay naman doon ang mga palitan. Di ba? Pagdating ko dito, pambihira,
Yung sanay sa office na ballpen, pagdating dito, pala ang kwan. Pala ang kapit lagi. Maghapon ditong magpapala. Oh, kaya pagdating ng aking ama dito, nakita, awang-awa sa akin pambihira. Nangitim daw. Pero you know what? Itong biyaya na meron tayo, dahil merong pastor po na nagpapagal at hindi tumitigil. Amen? Just imagine po, tayong nakikinabang ngayon. Merong aircon, man? Hindi na tumutulo dito sa loob. Man? Dahil may pastor po tayong hindi tumigil. Kung kaya po sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi rin tayo titigil ng pagsuporta, pagsama at pagpapalakas sa ating pastor. Amen po ba? Amen. Not only to sustain, not only to strengthen, but sticking to do good. Never give up. May nagawa ka na, never give up. Hindi pa tapos ang journey natin bilang isang mananampalataya. Binubuhay pa tayo ng Panginoon to support and still to help and to be an instrument para sa gawain at pagsuporta sa ating pastor. Amen? Alam nyo, kung gusto nyo pong matapos na ang inyong responsibilidad, hingin nyo sa Panginoon, papatayin na kayo ng Panginoon. Hindi, tama po. Kasi kung bakit tayo binubuhay, kasi gusto ka pang maging katulong ng pastor para sa gawain dito. Amen? Pero pag hindi ka na, wala ka ng pakinabang, aalisin ka na ng Panginoon. Right? Kaya never stop to do good. Sabi nga dito, sticking to do good. By alliteration lang. Ano po? Sticking to do good. Kumbaga, hindi ka umaalis. Ano po? Na gumagawa ng mabuti. Kung alam mo yung tama na ito na gumawa, magpatuloy ka lang. Hindi dapat kasawaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong. Sabi nga natin, yes, marami tayong giving dito, di ba? Sa sobre natin dito. Oo. Last time, parang ang tanda ko dito ay nung kami, awan ko kung nadagdagan o nabawasan, nasa 13 yun. Nalalagyan mo ng giving. Oo. Eh magkano ang support natin noon? 800? 800 support noon. Parang dumating pa 400 na support. Just imagine of that. Sa akin po personally, lagi pong kasama ang ating pastor. May 10%, 12% sa offering, at meron pong 4% para sa ating pastor. And every time nung meron po ako doon, magkano ang support? 400, 800. Yun po ay kinsenas. Pero dahil alam ko ang salita ng Diyos, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, at pagkilala sa Panginoon, handa tayong magsakripisyo at hindi tayo titigil sa paggawa at pagtulong. Amen? Amen. Pero pag tayo dinaya ng kaaway, and everything we do, gagawin nating questionable. Oo. Hindi ito natin ginagawa dahil lamang sa pastor. Ito yung aking mentality, the reason I always respect and I always love Pastor Eloy. And every time, lagi ko pong sinasabi, ganito, kapag sa pagkainan at magkasabay kami, lagi akong umuuna, ano po, sa pagkuhayan para merong makakain ang pastor. And every time, kung saan po kami pumunta, lagi po yan, uunahin ko ang Pastor Eloy. Isa sa pagpapakita ko din ng pagmamahal ko sa kanila, patuloy kay Jemuel. Spoiled sa akin yan. Hindi lang dahil kay Jemuel, kundi mahal ko ang pastor. Dahil alam ko, pag masaya ang anak ni pastor, magiging masaya din si pastor. Tama po ba? Pag pinasaya nyo ang asawa ng pastor, magiging masaya din ang pastor. Tama po ba? Ano bang sabi ng Jeremiah 3:15? Ang pastor ay galing sa
puso ng Panginoon. At ito yung aking basihan. Ano po? Ito yung aking metro na napapasaya ko ang Panginoon kapag napapasaya ko ang aking pastor. Hindi natin makikita paano ang Diyos matutuwa. Tama po ba? Paano ang Diyos ay hahalakhak? Yamang merong siyang galing sa puso. Nakukuha niyo po yun? Nakikita niyo yun? Galing sa puso. Kaya isang metro sa akin, alam kong ang Diyos ay natutuwa sa akin kapag alam kong natutuwa ang aking pastor. At kapag ganun po ang basihan, how about you? How about your relationship to pastor? Sa palagay niyo po ba, ang Diyos kaya pag ang pastor ang tumingin at kasama ka, natutuwa kaya ang Diyos? Hello? Wala na tayong kasama. Napaka-importante po yan, mga kapatid. Huwag po tayong titigil. Huwag po tayong titigil sa paggawa ng mabuti, lalo na po sa ating pastor. Kahit sa palagay po ninyo, hindi kaya-aya, may nabanggit, o may nasalita na hindi kaya-aya sa iyo, huwag nyo pong seryosohin yun. Huwag nyo pong seryosohin yun. Ang gawin nyo po, gawin nyo kung ano ang tama. Amen? Sabi ko nga po kanina, kung talagang intentionally na mali ang ginawa ni pastor, bahala siyang maghukom sa Panginoon. Amen? Wala tayong karapatan para doon. Ang utos sa atin, sabi ng Galatia, alalahanin nyo yung nagpapagal ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Let us support our pastor. Amen po ba? Hindi tayo mananawa sa pagdamay at pagsama. Amen po ba? Oh, salamat po doon sa matatagal na. Ano po, 10 years na and above. Yung iba 20 years na. Sino dito ang 20 years na? Amen. Just imagine of that. Ups and down. Andyan pa rin po kayo. Kasama pa rin po ng pastor. Amen? Purihin po ang Panginoon. Dahil pag lagi kayong kasama ng pastor, tiyak po ang Diyos ay sasama din po sa inyo. Bakit po? Ang Diyos, ang pastor, ay galing sa puso ng Panginoon. In supporting those who teach the Word, sabi nga po yan, ito yung right response natin. Sabi nga natin sa Scripture, right response natin sa Spirit of God, yamang binigay diyan, ang sabi nga, ang bunga ng Holy Spirit, flow po yan, kasama po yan. Ano po? Kung kaya, dahil alam natin ito, na ito'y galing at salita ng banal na kasulatan, salita at galing sa banal na Espiritu, na andon, pananatilihin nating kasama at kasangga. Ang pastor, papalakasin natin patuloy ang ating pastor at hindi tayo titigil sa pagsuporta sa ating pastor. Amen? Hope so every one of us na andun. Lagi ko po sinasabi, not in every time, hindi kami magkasundo lagi ang aming gusto ni pastor. Alam naman natin, iba ang personality ni pastor, iba ang personality ko. Ano po? Pero hindi dahil magkaiba kami ng personality, nagkaroon ako ng galit kay pastor. May mga time na hindi ko din gusto yung minsan sinasabi ni pastor. Pero in every time na may dumadating sa isipan ko ang ganong bagay, ayokong tanggapin sa isip ko. Dahil normal at likas sa atin, na minsan may dadating sa isip natin, dahil hindi natin naintindihan. But I tell you, do not entertain it in your mind. Do not. Kung alam mong may nakita kang mali, huwag mo nang pansinin. Huwag mo nang isipin. Ang isipin mo, ginagawa mo ang lahat ng bagay dahil sa Panginoon. Let us support and love our pastor. Purihin po ang Diyos ngayong pong hapon. Tayo po ay manalangin. Let us all bow our heads